Minsan, masyadong mabilis ang climax ng lalaki habang nakikipagtalik. Ang karamdamang ito ay tinatawag na premature ejaculation. Ngunit ano ang mga sanhi? At ano ang maaari nating gawin upang ang sexual na gawain ay hindi magtagal? Sama-sama nating alamin ang video ngayong araw. Kumusta at maligayang pagbabalik sa Med4Care. Ang paksa ngayon ay maagang bulalas. Ang ejaculation ay tinukoy na premature kapag ito ay nangyayari sa panahon ng sexual na aktibidad sa loob ng halos 1 minuto pagkatapos ng pagtagos at sa anumang kaso bago ito naisin ng individual. Ito ay isang medyo malawak na kababalaghan na maaaring makabuluhang ikompromiso ang mga individual na relasyon. Tinukoy ng World Health Organization ang premature ejaculation bilang ang kawalan ng kakayahan na maantala ang bulalas na nagpapakita ng alinman bilang isang kaganapan ng bulalas bago o sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagsisimula ng pakikipagtalik o nangyayari sa kawalan ng isang pagtayo na sapat upang gawing posible ang pakikipagtalik. Ayon sa pinakahuling mga pagtatantya, ang napaaga na bulalas ay ang pinakakaraniwang sakit na sexual sa populasyon ng lalaki, na may saklaw sa pagitan ng 20% at 30%. Ngunit alam natin kung bakit masyadong maaga ang bulalas. Ang mga sanhi ng napaaga na bulalas ay maaaring komplikado at maaaring mag-iba sa bawat tao. Maaari silang nahahati sa pisikal at psikolohikal na mga sanhi. Kabilang sa mga pisikal na sanhi ay mayroon tayong mga problema tulad ng mababang antas ng testosterone, isang pagbabago sa antas ng serotonin, nadagdagan ng mga antas ng hormone ng LH, prolactin at TSH. Mga partikular na sakit gaya ng talamak na prostatitis, pamamaga ng urethra o Peyronie's disease. Pag-inom ng mga antidepressant o mga gamot sa presyon ng dugo. Gayunpaman, ang kawalan ng kakayahang kontrolin ang bulalas ay tila higit na nauugnay sa mga kadahilanan ng isang psikolohikal na kalikasan. Performance anxiety, na maaaring magdulot ng napaaga na bulalas. Mga problema sa relasyon, ang isang hindi kasiyasyang relasyon o mga problema sa komunikasyon sa iyong kapareha ay maaaring mag-ambag sa napaaga na bulalas. Nakaraang trauma, ang isang kasaysayan ng sexual na pang-aabuso o emosyonal na trauma ay maaaring magdulot ng mga problema sa sexual, kabilang ang napaaga na bulalas. Mga isyu sa kalusugan ng isip, ang depresyon, pagkabalisa, ay maaaring magdulot ng napaaga na bulalas. Sa ilang mga kaso ang sanhi ng napaaga na bulalas ay maaaring kombinasyon ng parehong psikolohikal at pisikal na mga kadahilanan. Ang problema ay nakakaapekto sa physiological reflex ng bulalas na binubuo sa pagpapaalis ng tamod sa pagtatapos ng pakikipagtalik. Tingnan natin ng mas detalyado kung paano gumagana ang mekanismo. Ang fenomeno ng ejaculation ay kinokontrol ng spinal ejaculatory generator na tumatanggap ng impormasyon mula sa sympathetic at parasympathetic nerves ng ari at nakikipag-ugnayan sa sensory at motor nerves. Nakikita ng prosesong ito ang pakikipagtulungan ng central at peripheral nervous system. Ang unang yugto ay tinatawag na emission, na binubuo sa pagpapakilala ng seminal fluid mula sa seminal vesicles, sa prostate, at sa posterior urethra. Pagkatapos ay mayroon kaming pagpapatalsik. Kapag ang seminal fluid ay naglalakbay mula sa posterior urethra patungo sa urethral meatus, ang yugtong ito ay possible sa pamamagitan ng pag-urong ng mga kalamnan ng pelvic floor. Sa wakas, mayroon tayong orgasm, na isang proseso ng utak na nauugnay sa mga pisikal na kaganapan tulad ng mga contraction ng mga accessory na sexual na organo. Bueno, tiningnan namin ng detalyado ang mga sanhi ng napaaga na bulalas. Ngayon lumipat tayo sa diagnosis. Ang mga solong sporadic episode ng napaaga na bulalas ay hindi kailangang alalahanin. Kung, sa kabilang banda, ang kababalaghan ay paulit-ulit at tulad ng upang maging sanhi ng makabuluhang kakulangan sa ginhawa, pagkatapos ito ay kinakailangan upang pumunta sa espesyalista na doktor para sa isang andrological o sexological pagsusuri. Sa panahon ng pagbisita, mahalaga na ang doktor ay mangolekta ng tumpak na klinikal na kasaysayan. Maaaring hilingin ng doktor sa pasyente na ilarawan ang kanyang mga sintomas. At upang mabilang ang oras sa pagitan ng simula ng sexual na pagpukaw at bulalas.
Walang kinakailangang laboratorio o instrumental na pagsusuri, ngunit kung ang karamdamang ito ay nauugnay sa erectile dysfunction at pagkawala ng libido, maaaring isagawa ang mga dosis ng testosterone at prolactin. Pansin: para sa diagnosis ng napaaga bulalas, ito ay dapat mangyari sa loob ng humigit kumulang 1 minuto pagkatapos ng pagtagos at bago ito naisin ng individual. Bukod pa rito, ang mga sintomas ay dapat magpatuloy ng hindi bababa sa 6 na buwan. Sa puntong ito, mahalaga ang paglilinaw. Mayroong iba pang mga kondisyon na maaaring maging sanhi ng mabilis na bulalas, tulad ng erectile dysfunction, dahil kung nahihirapan kang makakuha o mapanatili ang isang paninigas, ang lalaki ay nakakaramdam ng pagkabalisa na bulalas bago mawala ang pagtayo. Anorgasmia, iyon ay ang kahirapan sa pag-abot sa orgasm, na nagdudulot din ng pagkabalisa sa mga lalaki. Overactivity ng adrenal glands na nagreresulta sa labis na produksyon ng adrenal hormones. Hyperthyroidism. Panghuli, ilang gamot sa presyon ng dugo at mga gamot laban sa pagkabalisa. Ngayon ay dumating na ang oras upang malaman kung paano natin malulunasan ang maselang sakit na ito. Ang permanenteng napaaga na bulalas ay walang tiyak na lunas, ngunit ang mga maneuver sa pag-uugali na sinamahan ng mga therapy sa droga ay kadalasang matagumpay. Ang behavioral therapy ay isang pangkaraniwang paraan ng paggamot para sa napaaga na bulalas. Itinuro niya sa amin ang mga diskarte sa pagkaantala ng ejaculation upang matulungan siyang mas mahusay na makontrol ang kanyang bulalas. Ang pinakakaraniwan ay squeeze technique. Pinipiga namin ang glans, ibig sabihin, ang itaas na bahagi ng ari o ang pelvic floor muscle, bago ang bulalas upang ihinto o maantala ang bulalas. Teknik na stop-start: huminto kami sa sexual na aktibidad sa sandaling maramdaman namin na malapit nang mangyari ang ejaculation, at magpapatuloy lang kami kapag nabawasan ang pagpukaw. Nagsasagawa kami ng masturbasyon bago ang pakikipagtalik sa kapareha upang bawasan ang sensitivity ng ari. Kegel exercises, upang lumikha ng isang mas epektibong pisikal na hadlang sa pagtagas ng tamod. Ang mga pamamaraan na ito ay maaaring ituro ng isang propesyonal sa kalusugang sexual at nangangailangan ng oras at pangako sa bahagi ng pasyente upang makamit at mapanatili ang pangmatagalang pag-unlad. Ang isang napakakapakipakinabang na therapy upang gamutin ang napaaga na bulalas ay ang therapy ng mag-asawa, dahil ang kondisyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga relasyon at kalidad ng sexual na buhay. Makakatulong sa iyo ang therapy ng mga mag-asawa na makipag-usap ng bukas at tapat tungkol sa iyong problema at iyong mga pangangailangan at alalahanin. Lutasin ang anumang mga issue sa relasyon na maaaring nag-aambag sa napaaga na bulalas at bumuo ng higit na pag-unawa sa isa't isa at suporta sa pagtugon sa issue. Bumuo ng mga bagong pamamaraan at estratehiya para sa pakikipagtalik upang mapataas ang sexual na kasiyahan at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang isa pang karaniwang opsyon para sa paggamot ay ang drug therapy. Ang pinakakaraniwang ginagamit na gamot ay paroxetine, fluoxetine, sertraline, dapaxetine. Tinutulungan nila ang pagkaantala ng bulalas sa pamamagitan ng pagtaas ng mga antas ng serotonin sa utak. Gayunpaman, ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect tulad ng pagduduwal, pananakit ng ulo, pagkabalisa, at erectile dysfunction. Ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng isang gamot sa patuloy na batayan, ngunit maaari ring magrekomenda na gamitin lamang ito bago ang sexual na aktibidad, dahil madalas silang walang epekto. Bilang karagdagan, mahalaga na ipaalam sa pasyente at kapareha ang mga posibleng interaksyon ng gamot at mga side effect. Mayroon ding ilang mga suplemento na itinataguyod bilang isang paggamot para sa napaaga na bulalas, ngunit ang kanilang pagiging epektibo ay hindi napatunayan sa siyensya. Bagamat ang napaaga na bulalas ay hindi naglalagay sa panganib sa kalusugan ng individual, ito ay isang karamdaman na maaaring humantong sa matinding kakulangan sa ginhawa na nakakasira sa pagpapahalaga sa sarili ng pasyente. Kadalasan, dahil sa mga nagresultang paghihirap ng mag-asawa, maaari rin itong humantong sa isang pinalubha na depresyon. Upang matuto ng higit pa tungkol sa paksa sa aming portal, mag-click sa link sa paglalarawan. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video ngayon, inaasahan naming nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, suportahan kami sa isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para maabisuhan sa tuwing may lalabas na bagong video.
Magkita-kita tayo sa Med4Care.